hello mga boss, Louie Trivio, isang CAD operator. So ang gagawin natin ngayon mga boss is tuturuan ko kayo kung paano magsimula sa Revit. So gagawa tayo ng architectural, structural, saka mechanical, electrical, saka plumbing mga boss. Dito sa tutorial natin ng Revit. Bago tayo magsimula sa activity natin, kailangan mo natin alamin kung paano nagpa-function si Revit. So madami kasing mga hindi naiintindihan kung paano gamitin si Revit kasi nga ang dami niyang mga tinatawag na category or mga elements itong Revit na to. So pag-uusapan natin itong mga Revit elements natin para maintindihan natin kapag nag-start na tayo ng activity, alam na natin yung itong elements na to. Papakita ko sa inyo mga boss kung paano ba nag-function si Revit sa paggawa natin ng mga project natin. So wag natin patagalin pa mga boss. Simulan natin, intro muna tayo. So simulan natin mga boss, ipapakita ko lang sa inyo kung paano nag-function si Revit. So si Revit kasi mga boss, may tinatawag tayong Revit Building Elements. So si Revit is meron tayong workspace na tatlo. Ito yung model, view, tsaka annotation. So, itong model na ito mga boss, yan, ito, tsaka ito, meron siyang mga elements. Si host element, tapos si component elements. So, sample ng host elements mga boss, ito yung mga naka-built-in na dun sa Revit. Parang naka-built-in in place na siya ng construction. So, kailangan natin ng mga sample niyan is floor, walls, mga roof, ceiling, stair, tsaka ramp. So, itong mga to is parang automatic na siya na magiging, kunwari, yung floor mo, automatic na siya. Ang gagawin mo na lang, i-edit mo na lang yung floor, kung anong thickness niya, yung height. So, kaya ang sinasabi niya dito, yung host element. So, naka-andon na siya. So, ano bang pinagkaiba ni host elements saka component elements? Si component elements mga boss is pwede mo siyang i-load, pwede kang mag-create ng design, pwede kang mag-create ng design ng door, pwede kang mag-design ng windows, pwede kang mag-load ng mga furniture, mga specialty nice item. So, ano ba yung mga specialty item? Tulad ng mga fittings, ng mga elbow. So, ayun yung sinasabi na component elements. Pero si host element is parang naka-built-in na siya sa Revit. So, andun na siya. So, ang gagawin mo na lang is i-edit mo na lang kung anong mga thickness nitong mga to. Tapos magpa-function na lang siya. So i-stretch mo na lang siya. So magkakaroon ka na ng floor, wall, mga roof, mga ganun mga boss. So ayun yung pinagkaiba ni host element tsaka component elements. Basta ang tandaan nyo lang, si component elements mga boss is pwede mo siyang i-load. Pwede mo siyang i-paste dun sa project mo. Pero si host element, so pwede mo siyang i-edit dun sa pinaka-Revit mismo. Parang pwede mo siyang i-edit na yung mga thickness niya, mga materials dito sa mga host elements. So next naman natin itong view. Si view, so syempre iniisip natin view. So view elements, so iniisip lang natin ito yung mga view natin na floor plan, ceiling view, 3D view, elevation view, section, tapos mga schedule. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan nakalagay itong mga to mamaya doon sa Revit. So next naman muna natin, pag-usapan muna natin to para maintindihan nyo. So sa model, kapag gagawa kayo ng mga model nyo, so ito yung mga makikita nyo. Floor, walls, roof. Tapos yung component, so ito naman pwede nyo siyang i-load. So sa view naman is, as is naman kapag sinasabi nating view, so ito yung makikita natin. Floor plan, ceiling view, di ba? 3D view, elevation, section, mga schedule. So next naman natin next naman natin yung annotation. Kapag iniisip niyo lagi pag nakakita kayo ng annotation, ito yung mga mga symbol natin, mga grid line, mga elevation, mga symbol natin. So meron tayong dalawa na elements dito, yung datum elements tsaka annotation elements. Si datum elements, so makikita natin mamaya dun sa Revit ito kung nasaan ba yung datum elements. So sa datum elements, meron siyang non-specifical item use. It's established project. So ang sinasabi niya dito is
kapag nag-i-start tayo, kailangan natin ng, syempre, yung elevation natin, di ba? Kapag gagawa tayo ng project, kailangan natin ng elevation. Column grids. So, kailangan natin ng mga grids natin para malaman natin kung saan naka-designate yung mga column natin. Tapos, reference planes. So, ito yung mga reference line natin na pwede nating lagay yung mga symbol natin, mga design natin. So, kaya naisama yung reference plane natin. So, next naman natin yung annotation. So, si annotation mga boss, meron siyang dito na sinasabi na 3D component that contains scale on paper and are you only visible in the view. So, sabi niya is naka-visible lang sa mga view or nai-scale siya or nalalagay doon sa paper space. So, ito yung mga dimension, text note. So, leader tag, tapos mga symbols. Yan. So, ito yung mga annotation. Basta makakita kayo ng mga dimension, text note, leader tag, tapos mga symbol. So, ito yung mga to. Yan. Annotation yan. So, ngayon, is tapos na tayo dito. Kung pwede nyo nang screenshot to mga boss. Yan. Screenshot nyo to para may copy kayo. Para hindi kayo malito. Para malaman nyo kung ano yung mga host ng elements na to. Yan. So, next na natin, itong function or pag open natin ng Revit, makikita natin yung Revit Home File tab dito sa may taas. So click natin. So ito yung makikita natin mga boss, yung ano natin, yung file ay Revit Home and File tab dito sa may taas. So ang tinatawag yan Revit Home and File tab. So next naman natin, so dito naman is makikita natin yung tinatawag na ribbon. Yan. So dito na tayo makikita nung mga icon natin na ilalagay o mga walls, yan makikita natin, doors, windows, yan. So ito natin makikita yung mga setting natin na gagawin sa project natin. So tinatawag itong ribbon. So next naman natin, so itong properties palette, yan. So ito naman is yung properties natin. So dito naman natin makikita yung mga setting na i-import natin. Kunwari nag-import ako ng component. So, pwede ko siyang i-edit yung component na yon. Nag-create ako ng wall. So, dito natin makikita yung mga setting niya. So, pwede natin siyang i-edit dito sa mga, so, pwede natin i-edit yung in-import natin o niload nating object. So, dito natin makikita. So, kailangan natin tong properties na to. So, next naman natin, itong project browser. So, si project browser mga boss, dito naman natin makikita yung level natin. So, ito na yung sinasabi ko kanina dun sa unang discussion natin. Yung level, yan, yung mga view natin, levels, ng mga, so, yung mga levels ng floor plan natin, elevation, mga 3D, dito natin makikita, mga legend, schedule, yan, dito natin makikita yung mga boss. So, next natin, ito yung pinaka-drawing area natin. So, dito tayo gagawa ng project natin sa drawing area na to. So, mamaya i-explain ko to kung ano tong mga naka-arrow na dito. Next naman natin, i-open natin si Revit. So, ituturo ko sa inyo kung paano siya, ituturo ko sa inyo yung pag-open ng Revit tsaka yung mga setting niya bago tayo mag-start ng drawing. So, i-close na natin to. Yan. Ang gawin nyo mga boss is i-open natin si Revit. So, search nyo lang Revit. So, kung may apps kayo dito sa may desktop, i-open nyo lang. So, open natin si Revit. So, hello mga boss. So, pag open nyo ng Revit, ito yung makikita nyo. Si model, tapos si families. So, ano bang pinagkaiba nitong models tsaka families? Si models kasi, dito tayo gumagawa ng project natin. Si families naman is dito yung mga nakalagay yung mga setting natin na pwede nating gawing mga component, mga setting natin kung gagawa tayo ng mga furniture. So, dito tayo gumagawa. Or gagawa tayo ng mga families kung paano gumawa ng families. So, sa ngayon, is ito muna ang gawin natin. So, kasi starting pa lang naman natin, so medyo boring siya. So, yun. So, mag-renew muna tayo. So, sa pag nag-new kayo ng model nyo or project nyo, new project, so meron siyang dalawa dito. Yung create new project, tapos project template. So, ano bang pinagkaiban nito? Si project is, dito tayo yung mag-i-start ng drawing natin. Si project template kasi, parang may naka-template na siya. Yan. So, makikita nyo is meron siyang mga template dito. Yan.
So ngayon is pag nag-browse kayo, so ang i-check nyo lang project muna. So wala man naman tayong template na ginawa. So sa project tayo gagawa. So ang gagawin natin, pipili tayo ng template natin. So sa iba is meron siyang architectural template, structural template, tapos yung iba is meron siyang system template. Pero ang gagawin natin mga boss, kasi so ang gagawin natin, hindi natin gagamitin yung mga template na yon. Ang gagawin natin is zero talaga na gagawa tayo ng template natin. So ang gagamitin yung template, itong default US Canada. So wag yung gamitin yung architectural template tsaka mga structural template. So ngayon, kung wala kayo nito, hindi nyo makita, is i-browse nyo lang. Pagka-browse nyo, so madami pa tayong makikitang mga template dito. Yan. Pero hindi, hanapin nyo yung default US Canada, ayun yung gagamitin natin template. So ibaback nyo lang to, makikita nyo tong may arrow dito na pataas, i-back nyo lang, hanapin nyo yung English na folder, click nyo yan, hanapin nyo yung default US Canada. So ito yon. So ito yung gagamitin natin. So bakit ito yung napili ko or ito yung recommend ko kasi mas accurate to sa lahat ng drawing natin na gagawin. So i-click nyo yan, open, tapos okay. Yan. So kung wala kayo dito, so ituturo ko din para hindi na kayo paulit-ulit na magbabrowse ulit, hahanapin pa yung US Canada. So ituturo ko sa inyo kung paano siya may ilagay dito. So i-okay muna natin siya. Yan. So wait lang natin hanggang ma-open. So pag open nyo mga boss, ito yung makikita nyo. Yan. So meron tayong, ito yung properties natin. Tapos ito yung project browser natin. So pag open nyo pag open nyo ng Revit, so andito lang siya ng dalawa. Yan. So yung isa andito lang din. So sa baba, yun, di ba minsan nakababa siya? Baba natin. Andito yan sa baba. Yan. Up. Yan. So, dapat na ganito siya pag nag-open kayo ng Revit nyo, di ba? Andito siya ang dalawa. So, nakadepende naman sa inyo kung saan nyo ilalagay itong dalawang to. Pwedeng dito yung project browser, pwede naman ito yung properties. So, hanap na lang kayo kung ano yung So, ang gawin nyo na lang mga boss is, i-arrange nyo na lang yung komportable kayo. Yan. So, pwede nyo siyang i-drag dito. Yan, i-drag nyo. Yan. Para ma-move nyo siya. Yan. So, sa akin mga boss, ang ginagawa ko, dito yung properties ko. Yan. So, kapag nilagay nyo dito, dapat makikita nyo, may mag-blue-blue siya. Yan. So, para nakadikit dito sa side. Baka kasi pag nilagay nyo, nilagay nyo lang ganyan, so hindi siya nakadikit. So, ang gawin nyo is idikit nyo lang na ganyan. Pag nakita nyo yung blue, yan, yung enter ng mouse nyo, yung right click, so click nyo lang, steady nyo lang siya para may drag nyo papunta dito. Kapag nakita nyo na yung blue, ibitawan nyo yung right click nyo. Yan, naka-attach na siya. So, eto naman, pwede nyo siyang ilagay dito sa taas. Yan, kapag makikita kayong blue, so may attach nyo na sa taas. Yan. So, pwede nyo din ilagay sa baba. So, nasa inyo na kung saan kayo komportable. Sa akin kasi mga boss, mas komportable ako dito sa may side. So, dito na lang natin ilalagay. Yan. So, yan. So, pwede, kapag malaki siya, pwede nyo siyang i-stretch. Yan. So, liitan nyo lang, yung saktong-sakto lang. So, next naman natin dito, yung project browser ko, nilalagay ko naman sa gilid. Dito sa may gilid. Tapos, ilitan lang natin. So yung iba, nilalagay dito. Yan. Nilalagay nila dito, pinagdidikit nila. Yan, na ganyan. Pero ako kasi, mas sanay ako dito sa may kabila. Yan. So, baba natin. So, ganyan yung itsura ng ano ko. Ganito itsura sa akin mga boss, kasi dito ako mas sanay. So ngayon, yung sinasabi ko kanina, yung elements ng host element. So ito yung mga yun. Yung wall, yan yung mga column, roof, ceiling, floor, tapos itong mga to, railings, ramp, stair. So, nasa category siya ng elements na host elements. So, yun naman yung isa, yung
component elements, ito yung mga to, yung doors, windows, tsaka mga component. So, ito nakategory siya sa component elements. So, next naman natin, yung kanina. So, balik lang tayo dito. Yan. Sa view naman, so pagpunta nyo sa view, so ito yung makikita nyo. Yung mga 3D view, section, yan. Call off, so kasama yan, view, yan, plan view, elevation, drafting view, duplicate, legend, schedule. So, ito yung sinasabi ko na ito yung sinasabi ko mga boss dun sa ano natin kanina na nakategory siya dun sa view, yung mga elements na to. So, next naman natin, itong annotation. So, saan nyo makikita yon? Punta ka lang kayo sa annotate. Yan. Click nyo lang yan. So, ito naman siya, yung mga annotation natin. Yung mga dimension natin, ito yon. Mga region, mga hatch natin, mga revision. So, nasa part siya ng category ng annotation. Itong mga elements na to. So, next naman natin, tingnan natin dito. Yan, okay naman na siya. Tapos yung datum, tsaka yung annotation. Yung annotation, ito na to. So, yung datum naman, makikita nyo sa architecture. So, andito siya mga boss sa datum. Yung grid line natin ng column, yung level natin, ito siya. Tapos yung mga reference plane natin. Yan. So, ito siya. So, kasama siya sa category ng annotation dito ko sa diniscuss natin kanina. So, ngayon, bago tayo magsimula dun sa activity natin, kapag click nga kasi natin to, makikita nyo dito sa may ribbon niya, meron parang arrow dito na paba. So, makikita nyo yung mga setting nito. Yan. May mga setting pa yan. Column, yan. Tapos roof, yan. Yan. Tapos yan. Tapos, kapag gusto nyo mag-new ulit, ipindot nyo lang to. Yan. Yung home. Yung, makita nyo yung R, tapos meron kayo makikitang home dito. So, kiklik nyo lang para mag-new kayo ulit ng panibagong template. So, kiklik nyo lang to kung pupunta ulit kayo sa may project na workflow nyo. So, mapupunta kayo ulit dito. So, ngayon, gagawin natin is i-add natin yung pinaka-template natin kanina. Yung default US Canada dito para hindi na tayo paulit-ulit. Na magpupunta pa sa folder na yon, hanapin pa yung default US Canada. So, ang gawin lang natin, i-add natin dun sa dito sa may ano natin. So, pag new tayo, yan, i-click mo na lang yan. So, meron ka nang naka-add dito na default US Canada. So, paano ba ginagawa yung mga boss? So, cancel mo natin yon. Punta tayo dito. So, punta kayo sa file. Pagka-click nyo ng file, yan, makikita nyo itong parang option dito. I-click nyo lang yung option. Mapupunta kayo dito, yan. Punta kayo sa file location. Sa may file location, pwede nyo i-add to. So, i-click lang muna natin to, i-delete muna natin to. So, kunwari, wala yung default US Canada ninyo, mag-add lang kayo. Click nyo lang tong add value or yung plus sign. Click nyo lang. So, hanapin natin yung folder ng US Default Canada. So, nasa English siya na folder. Magbabak lang tayo ng konti. Tapos, hanapin nyo yung English. Yan. Tapos, i-click nyo tong Default US Canada. Tsaka nyo siya i-open. So, meron na tayong template na Default US Canada dun sa pinaka-template natin para hindi na tayo pabalik-balik pa. So, okay natin yan. Tapos, try nyo ulit. Punta kayo sa home nyo. Click nyo to. Yan. Tapos, new. So, makikita nyo, meron na kayong default US Canada. So, i-open nyo na lang siya or i-okay nyo lang siya. So, meron na kayong pinaka-template ngayon. So, hanggang dito na lang ulit mga boss. Sana meron kayong natutunan or nalaman dito sa Revit. So, sa next video natin mga boss, is tuturuan ko kayo kung paano nagpa-function yung mga line natin. So, gagawa tayo, ano tayo ng mga activity. So, sa next video natin, so, click lang natin dito. So, meron kasing two types of creating line. Ito yung model line, tsaka detail line. So, sa next video, ipapakita ko sa inyo anong pinagkaibahan ng model line, tsaka detail line. Tsaka gagawa tayo ng mga activity natin dito. So, hanggang dito na lang ulit mga boss. Sana meron kayong natutunan or nalaman dito sa first day natin ng Revit. So, hanggang dito na lang mga boss. Paalam na.